A God-centered life. Buhay na ang sentro o tampulan ay ang Diyos. Psalm 18, 1-2. Iniibig kita o Panginoon na aking kalakasan. Ang Panginoon ay aking malaking bato at aking kuta at aking tagapagligtas. Aking Diyos, aking malaking bato na sa Kanya ay manganganlong ako. Aking kalasag at siyang sungay ng aking kaligtasan. Aking matayog na muog. Matthew 10:37-38. Ang umibig sa ama o sa ina ng higit kay sa akin at hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae at nang higit kay sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Philippians 2:12-13. Ngayon ibig ko na inyong maalaman mga kapatid na ang mga bagay na nangyari sa akin ay nangyari sa lalong ikasusulong ng Ebanghelyo. Ano pat ang aking mga tanikala kay Kristo ay nahayag sa lahat ng mga bantay ng Pretoryo at sa mga iba't iba pa. Lord, we trust, we pray na Ikaw ang maging sentro sa aming buhay. Kahit ang tao ay gustong-gusto ang kanyang sarili, ang kanyang kayamanan, ang kanyang karunungan, ang kanyang kapangyarihan at kalakasan ay maging sentro nito. Ngunit, dapat Ikaw o Diyos ang maging sentro sa aming buong buhay, buong puso, buong espiritu at kaluluwa, buong damdamin at pangarap. Ikaw ang maging sentro sapagkat alam namin na mawawala kami sa lupang ito, iiwan namin ang lahat at hindi kami mananatiling sentro sa aming sarili habang buhay. Darating ang panahon na ang sentro sa aming buhay, kung ano man ito o Diyos, ay mawawala. Ngunit kung Ikaw man o Diyos ang maging sentro sa aming buhay, Ikaw ay mananatili magpakailanman. Lord, tulungan mo po kami na Ikaw ang maging sentro sa aming buhay. Kailangan ka namin sa bawat takbo ng aming lakas, isipan at pangarap. We desire to make You as our centered being in our life, to control us, to dominate us, to change us. In Jesus Christ's name, Amen. Ano ang pinakamahalaga sa ating buhay? Asawa, mga anak, mga apo, bahay, kayamanan, karunungan, katanyagan, trabaho, sweldo, travel around the world. Ang mga pagtrabaho sa iba-ibayong dagat o pagsamba at paglalingkod sa Diyos. Kung ano ang mahalaga o pinakamahalaga sa tao, yan ang kanyang pinakasentro sa kanyang isipan, damdamin, katwiran, sandalan, at pag-asa. Noong araw, ganito tayo, self-centered. Self. Ngunit pag ikaw naging totoo, tunay at ganap na Kristiyano, ang nakaraan ay lumipas na at ngayon ikaw ay God-centered na at palaging God-centered no matter what. Huwag natin sayangin ang kahalagahan ng ating buhay. Ang buhay natin ay mahalaga lamang kung ang Diyos ang sentro nito. Kung ano mayroon tayo ngayon, ito ating iiwanan at hindi pwedeng babalikan pa. But we must live and live in reality of life. That is, we live for God and we die for God alone. What does it mean to live a God-centered life? What it does not mean external religious rituals, carrying a Bible around all the time and telling people how religious you are, quoting scriptures so as to make an impression on people to prove how religious you are. The Pharisees were very good in ritualism but bad at inward service to God. Matthew 6:1-8 and Matthew 23:5. What it does mean? A God-centered life starts with the inward man and continues to the outward. Jesus emphasized the inward man.
Matthew 23:26. Ikaw bulag ng Fariseo, linisin mo muna ang loob ng saro at ng pinggan upang luminis naman ang kanyang labas. We must change the heart. Matthew 15:18. Datapwat ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay sa puso nang gagaling at siyang nangakakahawa sa tao. Which means we must change the way we think. Matthew 6:21. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, doon naman daroon ang iyong puso. Our inward man must be focused on God's will and purpose. Matthew 6:33. Have confidence in God. Matthew 6:25-32. Dependence on God. Job 15:31. Denying self. Matthew 16:24-26. Outward focus. Philippians 2:3-4. Humble about self. 1 Peter 5:5. Boast of God. Proverbs 16:12. Holy and godly living. 1 John 2:15. Do what God wants. Proverbs 4:12. Obstacles to living a God-centered life. Spouse-centered. When you are spouse-centered, you view your spouses as the main source of need and satisfaction. Family-centered. When you are family-centered, it becomes your highest priority, no matter how they are or how they treat you. Money-centered. When you are money-centered, it becomes your main source of security and fulfillment. Without it, you feel small and insignificant. Church-centered. When you are church-centered, it is the highest source of priority and guidance in your life. Before you make a move, you must consult with the church. Those are the obstacles to living a God-centered life. The danger and risk for living without God. Loneliness and depression. No meaningful and satisfying friendship. Fear and insecurity. Hopelessness and serious moral weakness. Detached from the true purpose and meaning of life. No eternal joy and salvation. Cannot understand but refuse to listen the word of God. Bondage to all forms of sins and always under the influence of devil. She has no peace at all, both inward and outward. The blessings for being a God-centered life person. You are a new creation. 2 Corinthians 5:17-18. You are a child of God. John 1:12-13. You are united with the Father. 1 Corinthians 6:17. You can approach God with confidence. Ephesians 3:12. You are complete in Jesus. Colossians 2:9-10. You are a temple of the Holy Spirit. 1 Corinthians 3:16. You are anointed by God. 1 John 2:27. You are redeemed and forgiven. Colossians 1:13-14. You have the mind of Jesus. 1 Corinthians 2:16. You are victorious. 1 Corinthians 15:56-58. You are chosen. 1 Peter 2:9-10. You are valuable. John 3:16-17 and Genesis 1:26. You are loved. 1 John 4:9-10. You are a partaker of God's divine nature. 2 Peter 1:3-4. You are never alone. Matthew 28:19-20. You are very unique. Psalm 139:13-16. You are blessed. John 20:29. You are powerful. 2 Timothy 1:7. You are free. Romans 8:2, Galatians 5:1. A God-centered life is the only life that deserves for true and genuine happiness and peace. Contentment and hope are certain. Salvation and blessings are categorically sound and solid. The presence of God never leaves you and me. God is always be our protector wherever we go. God is always the true and sincere and honest provider for our needs. God-centered life is full of comfort, for we are not alone. The God-centered life is the source and reasons for having Christian spiritual life. This is the life lived by a believer who has received the Holy Spirit and is spiritually alive to God. It is a new Spirit-led life in which the person's spirit, joined to the Holy Spirit, direct the person's life, renewing their mind and redirecting their emotions
resulting in a will that is increasingly yielded to God and a heart that is transformed so that the person lives an increasingly Christ-like life. In the name and grace of our Lord Jesus Christ, let us make ourselves as God-centered people. Kung madapa man, bangon. Kung magkakamali, dapat magbago. Kung magkasala, humingi ng tawad. Kung manghihina man, magpalakas sa tulong ng Espiritu Santo. Kung malungkot man, dapat maging masaya sa tulong ng biyaya ng Diyos. Kung may takot man, dapat maging matatag at matibay ang kalooban pagkat ikaw at ako ay God-centered believers. We are on God's side and God is for us, with us, in us, and upon us. Amen.